Pasok mo. Hindi na siya. Sino yung mauna sa ano? Sa gospel? Di ba gospel yung second natin? Sino ba sa likod kami dalawa na Elisa? Dalawa kami sa pinalik. Tapos sa gas... Oh? Opo. Pag-spell? Mas may dalawa naman tayo. Kasi di ba si Nino, ako, ikaw, tapos
5-step, di ba? 5 step. Ayun, 5 step. Ayun, 5 step.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak. Isama po natin sa ating panalangin ang biyaya ng buhay ni Reynaldo Ignacio at para sa kaluluwa ni Wilfredo Jose Periobero, Fermina Lardin, Rosario Ernesto Hornada, Eugenia Pascual, Corazon Torres, Kimberly Bundang, Leonardo Santenco, Raul Mahalino at Adelaida Pangan. Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng banal na mag-anak sa kapanahunan ng Pasko ay nagpapaalala sa ating isinilang ang tagapagligtas sa isang pamilya. Upang muli tayong mailapit sa Ama na pabilang ang anak ng Diyos sa mag-anak ng sangkatauhan. Naging lubos ang kanyang pagpapakatao sa pag-ibig at pangangalaga nila Maria at Jose. Pagpalain nawa ng Diyos ang sarili-sarili nating mga pamilya tungo sa pagtataguyod at pangangalaga ng ating simbahan at lipunan. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father John Arga ng St. Teresa of the Child Jesus Diocesan Channel. Magsitayo po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ng banal na mag-anak. Upang maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa sandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo sa ating ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalupod-lupod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak, at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang, at alagaan sila lalo na sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama, at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paghingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may gulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at nakita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan, ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, nakikita ang tunay na pananampalataya sa mag-anak, ang kung saan nagmamahalan ng ama, ina, at mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod na ganap ng pagkakaisa. Ang paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo.
sapagkat ito ang dahilan kaya tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin nyo, maging sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos, sa Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, pagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin niyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod yan ng Panginoon. Mga ama, huwag niyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at ang 12 taon na siya, pumaroon sila sa gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang inaanak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang panalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, sumunod ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Taon-taon, iba-iba po ang ating pagbasa sa ating kapistahan ng banal na mag-anak. Kapag po year A, ang ating pagbasa ay tungkol sa pagdalaw ng mga pantas kay Jesus.
sa sabsaban. Pag year B naman po ay tungkol sa pag-aalay ng mag-asawang Maria at Jose sa templo kay Jesus. Ngunit ngayong taon na ito, year C, ang ating pagbasa ay tungkol naman sa pagkawala at pagkahanap ng mag-asawa kay Jesus at natagpuan nila sa templo. Ang kapistahan ng banal na mag-anak ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay naging bahagi ng isang pamilya. Paalala na sana tayong lahat din manatili tayong bahagi ng isang pag-anak, isang pamilya, o isang grupo. Importante iyon. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng mag-isa. Sabi nga nila, no man is an island. Kahit na magkakaibigan kayo, magkakabarkada kayo, at least mayroon kang kasama sa buhay. Lalo-lalo na magkaroon tayo ng kaibigang manituturing natin ng mabuti na pwede nating pagsabihan, mahingahan, o kaya mapagbahagi na ng ating mga takot at ng ating mga pangarap sa buhay. Maging bahagi tayo ng isang grupo. Siyempre, huwag natin kakalimutan higit sa lahat ang ating pamilya. Pangalawa, dahil bahagi tayo ng ganyan, pag may nawawala, hanapin natin. Huwag lang pag nawawala, pag nagwawala din. Yung iba kasi hindi lang nawawala, nagwawala din. Hanapin natin sila. At samahan. Hindi natin masusolve lahat ng problema ng tao. Hindi natin masusolve lahat ng problema ng mga mahal natin sa buhay. Minsan pa nga, we're very helpless. You know that. Hindi natin kayang tugunan ang lahat ng kanila. Pero, mahalaga na nandun tayo sa kanila. Mahalaga na masamahan natin sila. Maibsan man ang kanilang lungkot, kumbaga kapag sila din ay mag-isa. At ganoon din tayo. Pag hinahanap tayo, pahanap tayo. Yung iba na, hinahanap na nga, nagtatago pa. Kahapon yata yung taguan eh. Mayroon ba kayong may pumunta ba sa inyo? O hindi kayo natagpuan, di ba? Hindi, joke lang. Ibig ko sabihin, pag nawawala din tayo, o pahanap tayo. Sana masumpungan tayo. At pag nasumpungan tayo, sana maging masaya tayong magkakasamang muli. Huwag nating hahayaan tayo ay naliligaw. Huwag nating hahayaan yung iba na naliligaw din. Kung kaya natin maibalik sila sa dati, ibalik natin yung mga anak natin na nagwawala, sugatan niyang mga yan eh. Sa palagay ko, maghihilom lang ang kanilang sugat sa tahanan din natin. Kung hahayaan niyo sila na mawalay sa bahay, lalong magiging sugatan yan. At ang mga mahirap, baka pag natagpuan natin, mahirap nang maghilom yung kanilang sugat. Hanapin natin kaagad. Kung hindi nila kayang maglakad pa uwi, buhatin nyo. Buhatin nyo. Basta maiuwi nyo sila sa tahanan ninyo. Kasi doon lang tayo din gagaling higit sa lahat. Pangatlo, nakalagay din sa ating ebanghelyo na si Jesus ay naging marunong at kalugod-lugod. Yun sana ang hangad natin sa bawat isa. Yun sana ang hangarin natin sa bawat isa. Kaya nga, sa bawat isa rin, natututo tayo. Sa bawat isa, kahit nang bata pa yan, mayroong itinuturo sa atin yan. Kahit kapit ng buhok natin, matututo at matututo pa rin tayo. Maging masunurin tayo sa bawat isa. Maganda yung ating parang bagang opening prayer. Collect ang tawag doon eh. Sabi doon ay nagsunuran sina Jesus, Maria at Jose. Obvious naman kasi siya ang tatay, dapat susundin siya. Pero alam niyo naman, iba rin ang role ni Maria. Diba? Napakahalaga ng kanyang tungkulin sa pamilya. Iba rin yung role siyempre ni Jesus. Alam niyo naman kung sino si Jesus. Pero sa pagkakataon ito, hayaan yung may nagsabi kasi sa aking madre, medyo maraming tatay ngayon. Pinapangarap ng madre niya na sana yung bawat tatay ay maibalik sa pagtuturo kay San Jose. Kasi alam niyo naman ang mga haligi ng tahanan natin ngayon, medyo marupok. Sana ay muling pagtibayan ito, katulad ng kay San Jose. Si Jose kasi inalagaan niya at proteksyonan ng mabuti ang kanyang mag-anak. Nung panahon sila ay hinahanap at tutugisin, itinanos ni Jose ang kanyang pamilya, pumunta sila ng Egypt. Sana ganun palagi ang bawat tatay.
Ang bawat asawang lalaki, aalagaan ang kanilang pamilya. Kung nasa panganib, alam niya sana kung ano ang kanyang gagawin. Alam niya sana ang kanyang gagawin. Sa Biblia, wala kayong makikita na nagsalita si Jose. Wala. Actually, ang makikita niyo doon si Jose, laging natutulog din. Pero hindi yun basta-basta natutulog lang. Siya ay kinakausap ng anghel. Can you imagine that? Siya ay patuloy na nakipag-ugnayan sa Diyos. At ang Diyos ang siyang bahalang magbigay sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. May mga nagsisimbang tatay, pero alam niyo na mas maraming tatay ang hindi nagsisimba. Ewan ko kung bakit. Kaya doon sa kalalaki, sa new kalalaki sa Olongapo, alala ko nung college ako, magsisimba ako. Yung anak niya, hila-hila niyang mabuti. Yung tatay, talagang hinihila niya yung anak niya para magsimba. Ang gandang pagmasdan, hindi dahil sa pinipirasan niya yung anak niya, kundi yung tatay mismo ang siyang nagtuturo sa kanyang anak para magsimba. Pero usually, ang nanay ang gumagawa nun. Pero pag tatay ang gumagawa nun, iba yung dating, kumbaga. Ang gusto ko lang sabihin ay sana muli maging matibay ang bawat haligi ng tahanan. Maging maliwanag ang bawat ilaw ng tahanan. At maging masunurin ang kanilang mga anak. Upang patuloy na umunlad hindi lamang ang bawat pamilya, kundi higit sa lahat ang simbahan at ang lipunan na mayroon tayo. Ang malungkot nga lang talaga, medyo sira-sira na, wasak-wasak ang ating pamilya. Pero may pag-asa pa. Sana simulan natin ulit. Bago matapos ang taon na ito, makita naman natin kung ano ang dapat natin gawin sa ating pamilya. Umpisa natin sa pamagandang panalangin ito. Umpisa natin sa pagsisimbang ito. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng matay nilibing. Nanalo sa kanaranan ng mga imam. Nang may tatlong araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parito at pupungo sa nabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sa banal na simbang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng magulit ng mamatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa bawat panalangin ng ating tutugan, Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, religyoso at religyosa. Patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang dignidad ng buhay at pamilya na patuloy na naaapektuhan ng kawalan ng katarungan at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Para sa mga magturusang pamilya dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng abuso, makatagpo nawa sila ng lakas at pagkilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang panalangin ng iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, dulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayon tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong
buhay, kagalakan at takas sa malulhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo at magpasawalang hanggan. Amen. Magsubo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya, banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakipagkasundo kami naway tuwangan ng mahal na Belen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyong Panginoon, At sumaiyo itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon yung naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang pinipisan muli sa iyo ngayon upang napisalan noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisawat ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, may banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, nilabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan ng Dugo ni Cristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mong simbang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na may obispo at ang tanang kaparianan. Lahanin mo rin ng mga kapatid naming lahin-lahin na may pag-asang sarili mo rin mabubuhay. Ganyan lahat ang magpumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalunugan. Kaawaan mo at pagdapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal at Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa na sila kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunuan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parang pupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. May kababaang loob, tawagin natin Diyos, Ama ang ating Diyos. Amen.
Diyos sa lahat ng masama, paglalaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at aliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan ko na ng palataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan, mapalad tayo inaanyahan sa kanyang banal na tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasayahan sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Ang ating pong banal na misa sa December 31 ay sa ganap na 8:30 ng gabi. At sa January 1 naman po ay sa ganap na 7 ng umaga. Yun lamang po at maraming salamat. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.